Okay, so ano pa ngayon ang mga dapat natin malaman sa palikuran? Kapag walang tubig, papasok tayo sa paghugas. Tinatawag na istinja at saka istijmar. Ano yung pagkakaiba nitong dalawa? Istinja at saka istijmar. Okay? Ang istinja, paggamit ng tubig. Pagkatapos mong umihi, pagkatapos mong dumumi, gagamit ka ng tubig. Ang tawag dyan? Istinja. Nakuha. Gagamit ka ng tubig. Pag walang tubig, gagamit ka ng mga tuyong mga malilinis na mga bagay. Walang tubig ha? O may tubig pero gagamit ka pa rin ng malilinis na mga tuyong mga bagay. Tuyong mga bagay, malinis na tuyo. Ibig sabihin, hindi sa tubig. Katulad ng tissue, katulad ng bato, katulad ng mga tela, katulad ng mga dahon, basta malinis. Na mga tuyong mga bagay, ang tawag dyan, istijmar. Ang tawag dyan ay istijmar ang tawag dyan. Okay, Ustad, ang tanong, Ustad, kapag wala lang bang tubig, pwedeng mag-istijmar, katulad ng tayammum, kapag walang tubig, mag-tayammum, hindi, magkaiba sila. Ang istinja at istijmar, pwedeng pagsamahin, pwedeng yan lang gamitin, pwedeng ito lang gamitin. Pwede kang mag-istijmar lang, pwede kang mag-istinja lang, pwede mong pagsamahin ang dalawa. Kahit saan dyan pwede. Hindi ibig sabihin, pag walang tubig, saka allowed ang istijmar. Nag-gets nyo? Alam ba, may tubig naman, pero ang pinanghugas mo pa rin tissue. Tanggap, hindi. Tanggap. Tanggap pa rin. Kahit may tubig, at ang ginamit mo pa rin ay tissue, istijmar, tanggap ang paghugas. Naintindihan? Walang issue dito. Alam mo, hindi ka nasanay na laging tubig ang ginagamit mo, ang ginagamit pa lagi tissue, walang problema. At ang pinakamainam, pagsamahin itong dalawa. Mag-istijmar ka muna, gamit ka muna ng tissue, gamit ka muna ng bato, then gamit ka ng tubig. Yun ang pinakamainam, pagsamahin yung dalawa. Pero kung istinja ang gagamitin mo, tubig ang gagamitin mo, gagamit ka ng tuyong malilinis na mga bagay, walang problema. Naintindihan? Okay. Pero may mga kondisyon sa paggamit ng mga tuyong malilinis na mga bagay. Kinakailangan hindi bababa sa 3 piraso. Kapag gagamit ka ng tissue, pinakamababa, 3 bato, 3 tissue, 3 dahon. Kailangan 3. Naintindihan? Hindi bababa sa 3 kasi kung 2 lang ang pinangugas mo, pasok ka doon sa pinangugas sa libingan. Kulang. Katumbas hindi ka nagugas. 2 tissue lang. Kulang. Kailangan 3. At ang mainam, kung hindi sapat yung 3, gawin mo 5, 7, 9, add numbers. Wither. Gawin mo wither. Yan ang sunnah. Yan ang sunnah. 3, 5, 7, 9, hanggang sa malinis. Naintindihan? Pataas, hanggang sa malinis. Okay. Mayroon tayo dapat iwasan sa istijmar. Huwag ninyong ihuhugas ang mga dumi ng hayop. Yung tumigas na tayo ng kalabaw, tumigas na tayo ng baka, tumigas na tayo ng kambing, tumigas na tayo ng manok. Saan ka naman makakita na tayo na ngayong panghugas mo, tayo din. Di ba? Tayo na ngayong nilabas mo, tayo din panghugas mo. O di ba? Huwag nyo panghugas yan. Pero siyempre, hindi maiwasan na, total, malinis naman ito, matigas na rin. Ito na yung panghugas ko, no? At huwag din natin ipanghugas ang buto ng mga hayop. Huwag mong ipanghugas ang buto ng manok, buto ng isda. Baka magkasugat yan. Bakit bawal? Dahil daw ang dalawang ito pagkain ng jinn. Pagkain ng engkanto. Ang buto ng hayop at dumi ng hayop ay pagkain ng jinn. Mga kapatid natin mga jinn na hindi natin nakikita. Pero huwag mo nang tingnan kung paano nakakainin. Kaya hindi man natin makikita yan. Ang mahalaga, binanggit sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga bagay na ito ay pagkain ng jinn. Okay? So huwag natin paghugas ang buto ng hayop at dumi ng hayop. At huwag ka rin maghugas ng burger. Alam nga na pag binili mong burger, panghugas mo. Bawal paghugas ang pagkain. Bawal din panghugas ang pera. Huwag mong ipanghugas yung mga real mo dahil mayaman ka. Okay, yung pera na yung pang-istijmar mo. Huwag ka rin maghugas na may mga pangalan ng Allah. Yung mga papel na may pangalan ng Allah, huwag din natin pang hugas o may mga verse sa Quran, huwag din natin itong pang
Panghugas. Naintindihan? Yan ang istinja at saka istijmar. Okay, malinaw?